Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga magulang at kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Sa araw pong ito ang ating pag-aaral, again, continuation ng ating series on the book of John. At again, nasa John chapter 1 pa rin po tayo. Sa loob po ng isang linggong ito, hindi pa po tayo nakakaalis sa John chapter 1. At ang ating pong tatalakayin ngayon, verses 19 hanggang 34. Medyo mahaba-habang basahin ito ngayon. Bear with me sa pagbabasa. Ang pamagat po ng ating pag-aaral, Behold the Lamb of God. Samahan po ninyo ako at ating pong basahin ng mga talata. Now this was John's testimony when the Jewish leaders in Jerusalem sent priests and Levites to ask him who he was. He did not fail to confess, but confessed freely. I am not the Messiah. They asked him, then who you are? Are you Elijah? He said, I am not. Are you the prophet? He answered, no. Finally, they said, who are you? Give us an answer to take back to those who sent us. What do you say about yourself? John replied in the words of Isaiah the prophet, I am the voice of one calling in the wilderness, make straight the way for the Lord. Now the Pharisees who had been sent questioned him, why then do you baptize if you are not the Messiah, nor Elijah, nor the prophet? I baptized with water, John replied, but among you stands one you do not know. He is the one who comes after me, the straps of those of whose sandals I am not worthy to untie. This all happened at Bethany on the other side of the Jordan, where John was baptizing. The next day, John saw Jesus coming toward him and said, Look, the Lamb of God who takes away the sin of the world. This is the one I meant when I said, a man who comes after me has surpassed me because he was before me. I myself did not know him, but the reason I came baptizing with water was that he might be revealed to Israel. When John gave this testimony, I saw the Spirit come down from heaven as a dove and remain on him. And I myself did not know him, but the one who sent me to baptize with water told me, the man on whom you see the Spirit come down and remain is the one who will baptize with the Holy Spirit. I have seen and I testify that this God's chosen one. Pagpalain nawa ng Panginoong Diyos ang pagkabasa at pagkadinig ng kanyang mga banal na salita na sa araw na ito'y ating pagbubulayan. Mga minamahal kong mga kapatid, mga taga-subaybay sa ating programang Tinig ng Pag-asa, one of the greatest question in life is this: who is Jesus Christ? Many people today have different answers to that question. Some answered a good teacher, a prophet, a moral example. But in our passage today, the one that we read, we hear a clear and powerful declaration from the mouth of John the Baptist. Sa bibig ni Juan Bautista, ipinakilala talaga niya kung sino ang Panginoong Hesukristo. So, in John 1:29, the next day, John saw Jesus coming toward him and he said, Look, the Lamb of God who takes away the sin of the world. This is not just a title. This is the heart of the gospel. Samahan niyo ako at ating pag-aralan, unawain natin. Ano ba yung pahayag ni Juan na Jesus is the Lamb of God who takes away the sin of the world? Marami tayong lilinawin dito. Una, si Jesus ba ay talagang namatay at nagbuwis ng kanyang buhay para sa lahat ng tao? Yung bang world na binabanggit dyan ay entire human race? Na dahil si Jesus ay namatay,
namatay sa world, ibig bang sabihin ng world na yan, lahat ng tao'y maliligtas dahil sa kanyang kamatayan? Intindihin po natin yan sa ating pag-aaral ngayon. So today, we will see 1, the witness of John. 2, the identity of the Lord Jesus Christ. 3, the mission of the Lamb. And the 4th, the call to believe. Yang 4 na yan, bear with me, medyo mahaba-haba ang pag-aaral natin ngayong umaga. At atin pong tatalakayin ng 4 na bagay na yan. Yung witness ni John, yung kanyang testimony, dito po sa verses na ito, sa passage na ito na ating binasa kanina, makikita natin yung testimony ni John referring to Jesus. Tapos binanggit ni John kung ano yung identity ni Christ at ano yung mission ni Christ at yung panawagan para manampalataya. Screenshot nyo po kasi yan po yung ating pag-aaralan ngayong umaga. So isa-isahin na po natin, puntahan natin yung unang punto, the witness of John. So John po mga kapatid, sa ating binasa, John the Baptist was questioned by the religious leaders. Kasi sumisikat na rin si John, nagkakaroon na siya ng mga followers. At alam nyo naman sa Judaistic religion, kapag merong lumilitaw na mangangaral at nakaka-gain ng influence, nababahala yung mga leader ng Sanhedrin at agad nila itong ipinapatawag. Sinusuri, sino ba tong mangangaral na ito? Kaya nagsugo sila ng mga religious leaders para subukin kung sino si John. At ang tanong nila kay John, are you the Christ? Are you Elijah? Are you the prophet? So ito po yung tanong, sino ka ba talaga? Ano ka ba? Ikaw ba ang Kristo? Ikaw ba yung si Elijah? Ikaw ba yung propeta? At ano pong sagot ni John? John clearly answered no. He said no. And then he replied in verse 23. Ano sabi niya sa verse 23? John replied in the words of Isaiah the prophet. Instead ng mga tuwiran, ang ginawa po, ang sinabi po ni John ay yung verse 23. Ano po ang sabi niya? Kinote niya si Isaiah. Sinabi niya yung word ni Isaiah na I am the voice, one calling in the wilderness, make straight the way of the Lord. So makikita po natin dito, John points away from himself and points towards Christ. Inalayo niya yung kanyang sarili at itinuro niya yung mga nagtatanong sa kanya tungkol sa Panginoong Hesukristo. Why? Because John understood his role. Naunawaan ni Juan kung ano yung kanyang role, kung ano yung kanyang purpose, kung ano yung kanyang layunin. Naiintindihan ni John na hindi siya ang Savior, naiintindihan ni John na hindi siya ang Messiah, siya ay witness lamang. Siya ang magte-testify tungkol sa Messiah. And this is a fulfillment of a prophecy. Ito yung sagot ni John sa mga tao na nagtatanong sa kanya. Ang sinagot niya, replied in the words of the prophet Isaiah. Ano ba yung sinasabi ni Isaiah? Saan matatagpuan yon? Isaiah 40 verse 3. Ayan po yun. Yan yung kinote ni John the Baptist. A voice of one calling in the wilderness, prepare the way for the Lord, make straight in the desert a highway for our God. Siya yan. Si John yan. Na fulfilled yung prophecy ni Isaiah sa kanya na ang kanyang role ay maghahanda lamang ng daan ng ating Panginoon. So ano si John? Kung titingnan at susuriin natin, John is just the road sign. John is like a road sign. Alam niyo pa yung road sign? Di ba? Saan ba? Ano bang purpose ng road sign? Nagtuturo ito kung ano ang daan. Nagtuturo ito kung saan ka pupunta. A sign does not attract attention to itself. It just point to the destination. Can we say amen? Ang daan ay hindi nagtuturo sa kanyang sarili. Nagtuturo siya ng destinasyon. If you stop at the sign, you will miss the destination. Because the destination is not the sign, it will just point to the destination. Kaya si John, hindi siya ang destination,
Signpost lang siya, road sign lang siya na nagtuturo sa ating Panginoon, which is the destination. In the same way, through ministry, listen, mga pastor, mga lingkod ng Diyos, mga nagsasabing mga manggagawa ng Panginoon, ang totoong ministeryo lagi na nagtuturo kay Kristo, hindi sa kanyang sarili, hindi sa kanyang ministeryo, hindi sa kanyang simbahan, hindi sa kanyang ginawa, kung hindi sa Panginoong Hesukristo. And this reminds us, mga kapatid, salvation is not about man. It is about God's sovereign plan in Christ. Can we say amen? Ang kaligtasan walang kinalaman ng tao. Hindi dahil sa tao. It is about God's sovereign plan in Christ. Now, si Juan nag-testify. At tinestify niya kung sino si Jesus. Dito, sa susunod na mga talata, makikita natin ang identity ng ating Panginoon. Di ho ba, maaalala ninyo, sa John 1:1, ipinakilala sa atin ng Panginoon bilang the Word. Pagkatapos, sa verse 14, pinakilala si Jesus bilang the Light. So, the Word, the Light, tapos kahapon, tinalakay natin, bumalik siya sa pagiging Word. The Word became flesh. At dito naman, si John naman ang nagpakilala sa atin kung sino si Jesus. At sa John 1:29-30, the next day, John saw Jesus coming toward him and said, "Look!" So, pag may ipapakilala po tayo, di ba? Sinasabi natin, siya po. Eto po, si Pastor Ruel. Siya po, si Pastor Ruel. Di po ba? Ganun pag pinapakilala. Dito naman, sinabi ni John sa mga tao, "Look! Tingnan ninyo! Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. This is the one I meant when I said, a man who comes after me has surpassed me because he was before me." Sinabi ni Juan sa mga tao, siya yung tinutukoy ko sa inyo na nasa aking likuran, na siyang pinaghandaan ko ng daan. Higit siya kesa sa akin dahil siya sa pasimula ay nandun na. Referring to John 1:1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So ano yung declaration ni John? John declares, "Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world." So, this is a powerful Old Testament image. Naiintindihan ito lahat ng mga Hudyong nakikinig doon. Naiintindihan ito ng mga leader ng Sanhedrin. Because this declaration that Jesus is the Lamb points to, one, the Passover Lamb. Yung Exodus chapter 12, kung saan yung korderong pinatay ng mga Israelita, pinatulo ang dugo, ipinahid sa kanilang mga doorpost, ay kordero na nagligtas sa kanila para lampasan ng anghel yung anumang bahay na may pahid ng dugo. Blood that saves from judgment. That is the Passover Lamb. And when John declared that Jesus is the Lamb, he was referring to the Passover Lamb that ultimately served as a sacrifice. Di ko na lang po na idagdag dyan. Yung pong korderong ipinalit kay Isaac nang ihandog ni Abraham si Isaac ay kordero rin ng Diyos bilang pamalit para kay Isaac ay kordero ng Diyos ang ibinigay. Ito po'y pagpapatunay din sa Levitical law, yung sacrificial system. Sa Leviticus po, di po ba, para mabayaran yung kasalanan, kailangang maghandog ng kordero para sunugin. At sa Isaiah 53 verse 7, binanggit doon that the Lamb or Jesus is the suffering servant. So Jesus is the perfect and final sacrifice. That is what the Lamb of God means. Amen, mga kapatid? Yan po ang kahulugan ng the Lamb of God.
natin yung kasunod na talata. May importanteng katotohanan. Ano po yun? He takes away the sin. So this lamb, kaiba doon sa nangyari po doon sa Passover, hindi lang po niya kinokoberan yung sin. Kasi po yung lamb doon sa Passover, ipinahid yung dugo sa doorpost, kinoberan ang mata ng anghel para hindi na makita yung mga tahanang may pahid ng dugo at lampasan na ito. That is what the lamb in the Old Testament on the Passover did. It just covers the sin of the people. But here, itong kordero na ito ay hindi lang po magtatakip ng kasalanan kung hindi mag-aalis. He removes the sin. Not just delays judgment, but removes sin completely. Ibig sabihin, one sacrifice for sins forever. Kaya sabi ng Bible, wala nang haing natitira pa na ultimately na-fulfill ni Jesus yon. Wala nang hinihintay na iba pang sakripisyo. Wala nang paghahandog na gagawin pa para sa kasalanan sapagkat tinapos na ito ng Panginoon. Hebrews 10:12, but when this priest, referring to Jesus, had offered for all time one sacrifice for sins, he sat down at the right hand of God. Yan po napakagandang patotoo sa Panginoong Hesukristo. Siya po yung huling pari, the last na saserdote na pumasok sa kabanal-banalan, inihandog ang kanyang sarili sa kabayaran ng kasalanan. Pagkatapos nun, he sat down at the right hand of God, who takes away the sin. Pagkatapos po nun, may declaration. The Lamb of God that takes away the sin. Sumunod po ron, hindi natin pwedeng layuan ito, hindi natin pwedeng laktawan ito of the world. So dito mga kapatid, nagkakaroon ng malaking kaguluhan. The Lamb of God that takes away the sin of the world. Lagi itong binabasa, tuwan-tuwa ang mga Armenian dito sa talatang ito. Kasi po dito sa Tagalog, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ngayon, kung kayo titingin at hindi ninyo naiintindihan talaga yung scope ng pagliligtas ng Panginoong Hesukristo, maniniwala ka na si Jesus ay namatay at ang kanyang dugo ay nabuhos sa lahat ng tao. Dahil namatay siya sa krus at ang sabi, kordero ng Diyos na nag-alis ng kasalanan ng buong sanlibutan. Kung ang kahulugan ng sanlibutan ay lahat ng tao, mga kapatid, ang konklusyon natin dito, lahat ng tao ay maliligtas. Tama po ba mga kapatid? Dahil namatay si Kristo para sa lahat At kung namatay siya doon sa buong sanlibutan, lahat ng uri ng tao pupunta sa langit. Tama? Kung ganun ang kahulugan. But here, we will look at the doctrine of limited atonement or the what we call particular redemption sa theology. Anong ibig sabihin nito? Ating pag-aralan. When it says world, who takes away the sin of the world, ano bang ibig sabihin ng world? It does not mean every individual without exception. Ang ibig sabihin ng world, people from all nations without distinctions. Amen? Kapag sinabing world, kabilang doon ang lahat ng lahi ng tao. Incheck, Bombay, Pinoy, Arabo, o Israelita, lahat na po. Yun ang world na binabanggit. Ang salvation na idinala ng Panginoong Hesukristo, hindi lang for one specific group of people na mga Israelita lang. Hindi siya namatay para lang
sa bansang Israel. Listen, nung araw kasi, nung nagkaroon ng Passover na inihandog ang kordero para patayin, ipinahid lang yon sa pintuan ng mga Israelita. Tama? Specifically, gumalaw na naman. Kagagalaw ko, gumagalaw yung camera. Specifically, yung kordero na yon na pinatay sa Passover sa Exodus ay para lang sa mga Israelita. Pero take note, ang Panginoon, nung ipinakilala ni Juan, hindi lang siya specific for one particular race. Jesus is the Lamb of God who takes away not the sin of the Israelites only, but of the world. Ibig sabihin, na-extend ito o ito ay para na sa mga Hudyo, Arabo, o kung anumang lahi, Inchik, Bombay, Hapon, nations na, world na. Po? So Christ effectively died for His people. Namatay ang Panginoong Hesukristo para doon sa mga taong Kanyang tinubos at pinili para sa kaligtasan. Effective yun. Siya po'y namatay para sa ilang Pilipino, ilang Hapon, ilang Inchik, ilang Bombay, ilang Amerikano. Yun po yung ibig sabihin nun. But it doesn't mean na namatay siya sa lahat ng Hapon, sa lahat ng Pinoy, sa lahat ng Inchik, sa lahat ng Bombay, sa lahat ng uri, sa lahat ng tao. No. Effective yung kamatayan ni Jesus, tiyak yun. John 10:11, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life para kanina? For the sheep. Hindi po namatay ang Panginoong Hesus para sa mga kambing. Hindi siya namatay para sa mga oso. Specific siyang namatay para sa mga tupa. At hindi lahat ng tao tupa ng Diyos. Amen? Ang sabi ni Jesus, I know my sheep, and my sheep knows my voice, and my sheep will follow me. Jesus does not say He dies for everyone, but specifically for His sheep, those who belong to Him. John 10:26. But you do not believe. Why? Because you are not among my sheep. Ngayon, unawain ninyo, kanino namatay si Jesus? Pag sinabi bang world, lahat na ng tao ang dahilan kaya siya namatay. Kung namatay siya para sa lahat, dapat lahat ligtas. Dahil tiyak yung kanyang kamatayan, effective yung kanyang dugo, 100%. Pag nabuhos yun, lahat ng pinagbuhusan nun, automatic ligtas. Amen po ba? Kung hindi ligtas yung pinagbuhusan ng dugo ni Kristo, hindi 100% yung efficacy nun. Malabnaw yun. Pero hindi, puro ang dugo ni Kristo. Lahat ng dahilan ng pinagbuhusan ng kanyang dugo, otomatiko, lalapit, makakakilala sa kanya at maliligtas. Amen? Ang sabi, paano yung hindi lumapit? Kasi hindi sila kabilang sa tupa ng Panginoon. John 10:26, you do not believe because you are not among my sheep. Basahin niyo po yung mga talata yan, mga kapatid. Notice the order. They are not sheep. They are not His sheep. Therefore, they do not believe. Not the other way around. Hindi sila naging tupa dahil nanampalataya sila. Hindi ganon. Hindi po sila naging tupa kaya sila nanampalataya. Sila po ay tupa na tinubos ng dugo ng ating Panginoon. Amen? So, kanino namatay ang Panginoon? Christ died for His church. He died for His people. Ephesians 5:25. Ano sabi diyan? Husbands, love your wives just as Christ loved the church and gave Himself up for her. Kanino binigay ni Jesus ang kanyang buhay? For her. Sino yung her? The church.
Hindi po, listen, hindi po namatay si Jesus sa lahat ng tao. He specifically died for His people, for His church. Sino yung people? The elect. The one He chose prior to everything, before the world and everything began. So dyan makikita natin, His death is directed toward the church, who is the bride, not a vague, undefined group. Hindi po namatay si Jesus sa walang kasiguruhan. Hindi namatay si Jesus sa bahala na kung kanino at kung sinong sasampalataya. Tiyak ng Diyos ang pinag-alaya ng kanyang bugtong na anak. At ito yung kanyang mga pinili na para sa kaligtasan. Sila ang dahilan kung bakit namatay si Jesus. Hindi katulad ng turo ng mga Armenia na si Jesus ay namatay. Ano tawag doon? Parang pain sa bingwit na iniagis sa ilog na kung sino ang kumagat, siya ang mauhuli. No. Hindi ganon. Tiyak kung kanino ibinigay si Jesus. Tiyak kung kanino siya namatay. Kaya kapatid, makinig ka sa akin. Kung ikay nananampalataya sa Panginoong Jesucristo, ikay nagsisi ng iyong kasalanan, sumunod ka sa ating Panginoon at namumuhay ka ngayon para kay Kristo, isang ibig sabihin nun. Ikaw ay pinili bago pa ang lahat at ikaw ang dahilan ba't siya ipinako sa krus. Paano naman yung hindi nananampalataya? Paano naman yung kahit ano gawin mo, ayaw talagang makinig? Hindi para sa kanila si Jesus. Walang makakapagbago ng kanilang isip kahit magpatambling-tambling ka, kahit manikluhod ka sa kanilang kilalanin si Kristo. Diyos lang ang pwedeng gumawa nun bago pa likain ang sanlibutan na iplano na yon ng Diyos. Amen? Acts 20:28. Ano sabi diyan? Keep watch over yourselves and all the flock of which the Holy Spirit has made you overseers, the shepherds of the church of God, which He bought with His own blood. Yan. Christ and His blood actually purchased the church. Not just made them purchasable. Christ purchased already. He bought the church with His blood. Amen? Tapos, ito pa yung isa sa magandang makikita natin. Hindi lang namatay si Jesus for His sheep, hindi lang namatay si Jesus for His church, He died for many. Not all universally. Matthew 20:28, just as the Son of Man did not come to be served, but to serve and give His life as a ransom for all ba? All? Hindi. Ano sabi? Many. Hindi po for all. For many. Matthew 26:28, this is my blood of the covenant which is poured out for all? No. Many. For the forgiveness of sins. Many here is intentional. Sinadya na ilagay na hindi lahat. Many lang. It refers to a definite group, not every individual. Kaya naniniwala tayo, may mananampalataya sa Muslim, may mananampalataya sa mga Arab nations, may tatawagin ng Diyos sa mga Bombay, may tatawagin ng Diyos sa mga Inchik, sa mga Hapon, sa lahat ng bansa. Merong pinili ang Diyos para sa kaligtasan at iyon ang pinagbuhusan ng kanyang dugo. Ang gawain natin, mangaral na mangaral dahil sigurado tayo
meron dyan na pinili ang Diyos. At kapag yung mga pinili dumating sa kapanahunan na tinawag na ng Diyos, hindi sila tatanggi. They will accept and receive Christ. Amen? Yan po yung tinatawag na doctrine of limited atonement. Hindi yan matanggap ng marami. Hindi si Jesus ay namatay para sa lahat. Sige, patunayan nyo. Kung namatay siya para sa lahat, di dapat ligtas ang lahat. Or else, hindi epektibo yung efficacy ng kanyang dugo. Naintindihan nyo po ba yung mga tinuturo nyo? Kaya minsan nakakatawa na lang manood doon sa mga pastor na hindi naiintindihan kung anong kanilang mga pinagsasasabi at hindi naiintindihan kanilang mga tinuturo. Pasubalian niyo po mga kapatid ang mga talatang yan. Now, let us go to the mission of the Lamb. Ano po ba ang mission ng kordero? Ang sabi ni John, verse 31, I myself did not know him. But the reason I come baptizing with water was that he might be revealed to Israel. So anong purpose ng ministry ni John? Ang purpose of John's ministry is to reveal Christ to Israel. Ini-reveal ni John si Jesus as the Messiah. When? Naalala niyo po ba nang binautismuhan ni John si Jesus? Huwag niyo kalimutan yon. Ang nagbautismo kay Jesus, si John. At nung binautismuhan ni John si Jesus, something happens. Ano sabi? The Spirit descends like a dove on Jesus, and the descending of the Holy Spirit to Jesus confirms, 1, Jesus is the chosen one. 2, Jesus is the anointed Messiah. Sabi po ni Isaiah, the Spirit rests upon him. Isaiah 11:2, the Spirit of the Lord will rest on him, the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and of might, the Spirit of the knowledge and fear of the Lord. Nung bumaba ang Santong Espiritu, meron pang magandang ipinakita sa atin dito. Ang katotohanan na inireveal ang Trinity. Na ang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. At Jesus' baptism, we see the Son, Jesus, being baptized by John. The Spirit descending like a dove, and the Father speaking in heaven and saying, this is my Son, in whom I am well pleased. Wala po yun dito kay John, nasa ibang gospel. Doon po natin mababasa yon. And here we see the Trinity revealed, one God in 3 persons. Amen mga kapatid? Now, puntahan natin yung testimony ni John. Yung katotohanan ng kanyang testimony. Ano ba sinabi niya? John concludes in verse 34, I have seen and testify that this is God's chosen one. Ako'y nagpapatotoo. Nakita ko. Ako ang testigo na ito ang pinili ng Diyos. This is not opinion. This is an eyewitness account. A testimony of a witness. Take note mga kapatid. Christianity is based on truth and not feelings. Kaya huwag kayong magpadaya. Kung ang turo ng pastor, puro lang emosyon, puro lang feelings, walang malinaw na basihan, out of context verses dahil palundag-lundag ang mga verses, hindi isang maliwanag na pagtuturo expositorily, sablay yan mga kapatid. John saw it. John testified. Scripture confirms it. God has given us eternal life in His Son. Amen? 1 John 5:11, and this is the testimony. God has given us eternal life, and this life, kanino matatagpuan? Is in His Son.
Amen? Now, bilang application, meron pa akong mahalagang mensaheng gusto ko pong pagtuunan ng pansin. Ano po ba ibig sabihin ng word na behold? Behold the Lamb of God that takes away the sins of the world. Minsan behold tayo ng behold, di naman natin naiintindihan ano ba ibig sabihin ng behold. Nang sinabi ni John, behold the Lamb of God. Ano ibig sabihin nun? Ito po, behold means look, fix your eyes, trust completely. Yan ang ibig sabihin ni John sa mga tao. Look at Him, the Lamb of God. Fix your eyes on Him, the Lamb of God. Trust Him completely, the Lamb of God. Tanong, do you behold Him? Kung hindi, I want to challenge you. Behold Him now as your Savior. Stop trusting your good works. Stop trusting your religion. Stop trusting your self-righteousness. Salvation is by grace alone. Ephesians 2:8 and 9, for it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Amen? Fix your eyes. Look on Him. Trust Him completely. And second, behold Him as your substitute. Jesus took your sin. Jesus took your punishment, and He became sin for us. Him who had no sin became sinner for us. He became sin for us. 2 Corinthians 5:21, God made Him who had no sin to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God. Amen, mga kapatid. Sa courtroom, kung ikay akusado, you are guilty, the judge declares punishment, then someone steps in and says, I will take his place. That is what Christ did. Amen? So behold Him as your substitute. Look at Him. Put your trust in Him completely. Third, behold Him daily. Look at Him daily. Fix your eyes on Him daily. Trust Him completely daily. Christian life is not just starting with Christ, but continuing with Christ. Fix your eyes on Him. Kaya ang paalala ng sumulat ng Hebreo, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith, for the joy set before Him, He endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Amen? I hope naging malinaw sa inyo ang bagay na ito, mga kapatid. This is a good lesson to remind us who really Jesus is. To conclude our lesson, John the Baptist gives us the clearest message. Behold the Lamb of God. Not behold your effort, not behold your goodness, not behold your religion, but behold Christ alone. Amen? Mga kapatid, imagine you are drowning in the ocean. You don't need advice. You don't need encouragement. You need a rescuer. And Jesus is not just a helper. He is the Lamb who saves completely. Can we all say amen to that? Now, for a reflection questions, 1, who is Jesus to you personally? Are you trusting in Christ alone for salvation? Are you pointing others to Christ like John did? What sins do you need to bring the Lamb today? And last, are you beholding Christ daily in your life? Today, hear the voice of the Scripture. The Bible says, behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. Do not delay. Do not look elsewhere. Look to Christ. Trust in Him. Rest in His Word. Amen? Tayo manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa paalala ng iyong mga salita. Luwalhati sa iyo, aming Panginoon. Pinararangalan namin ang iyong pangalan at ang iyong kadakilaan. Salamat po sa pagkaunawa
na kung di dahil sa kordero ng Diyos, walang kaligtasan, kami, ang bawat isa o ang sino man. Thank you, Jesus. Dalangin ko po sa oras na ito, ang kapayapaan mo ang maghari sa puso ng aking mga kapatid. Ikaw po ang patuloy na manguna, magturo sa amin parati, sa bawat araw ng buhay namin, palaguin mo kami sa pagkakilala at pananampalataya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel, para po sa Tinig ng Pag-asa.